Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon. Another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na makukuha po natin para sa'yo, Aqua, at sa person mo. Need time to heal. Okay, sabi dito, right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you, it's about me. Okay? So sinasabi dito, Aqua, this message is for both of you na ito yung panahon na humihingi ng pagkakataon na gumaling o mag-heal yung sugat ba na nararamdaman mo sa iyong puso at damdamin. Kasi ito yung pagkakataon na binibigay sa'yo ni God o yung universe na para mahalin mo naman yung sarili mo ngayon. Mag-focus ka sa sarili mo ngayon para mapakita mo yung pagmamahal na yun sa sarili by what? By healing yourself, no? Yung gamutin mo yung sarili mo para maghilom yung sakit na naramdaman mo sa iyong damdamin o sa iyong puso dahil sa nakaraan na relationship o sitwasyon. Lahat tayo dumadaan sa ganitong klase ng proseso o pagkakataon. Lahat tayo ay nakakaramdam ng sakit, no, sa damdamin. Part yan ng ating buhay, ng ating cycle of life. Kaya dapat alam din natin kung paano natin gagamutin o hihilumin ang sakit na yon, no, na nararamdaman natin. There is always that time that we need to give to ourselves, that me time or that peaceful time na or yung ikaw lang para magamot mo yung iyong damdamin. Mag-get over ka doon sa nangyari before, and then para makita mo o ma-heal mo siya ng na alam mo yon, makalimutan mo na yung nangyari sa nakaraan. At para maka-move forward ka, no, sa panibagong pagkakataon o sitwasyon. Okay, kasi may reason kung bakit natin naramdaman yon, ba tayo nasaktan. May reason din kung bakit kailangan natin mag-move forward. Okay, lahat ng galaw natin dito sa mundo na to may rason kung bakit nangyayari. Okay, so ito yung sinasabi dito na bigyan mo ko ng pagkakataon para ma-heal ko yung sarili ko. Hindi yun tungkol sa iyo, hindi tungkol yun sa akin. Kung ba, it's more of you, yourself, trying to love yourself first. No? Kasi wala namang ibang gagamot sa damdamin na iyan na nasira o nasaktan kung hindi ikaw din mismo. Okay? Hindi ibang tao ang gagamot nito para sa iyo. Ikaw mismo. Kailangan mong alamin paano maging gamutin o parang maging isang doktor sa iyong sarili pagdating sa paggagamot ng masakit na damdamin na yung pinagdaanan. Okay?
So, tingnan natin sa tarot. We have a jumping card. We have the Four of Pentacles, the Eight of Cups, the Chariot, the Devil, the Six of Pentacles, and Justice. Bottom niya is the Lovers. Okay, the other side, we have the Knight of Cups, the Eight of Cups, the Four of Swords, the Five of Cups, Judgment, and the Ten of Wands. Ito niya is the King of Swords. Okay, Aqua. Now, bago tayo mag-start, I just want to let you know na napili ko tong side na to for you, Aqua. Okay? Itong set of cards. In case na these cards doesn't resonate with you, please take the other side. Okay? Ganun lang kasimple. Kasi there are some comments na natanggap ko na hindi naman ako yan, it is my person, so mali yung sinasabi mo, no? That's why I keep telling in my reading, take it as it resonates. Kunin mo kung ito ay nababagay sa'yo. Okay, yun po yung Tagalog version nun. Kasi kung hindi po angkop o hindi bagay sa'yo, ibig sabihin, number one, hindi ito yung reading para sa'yo, hindi ito yung pagbasa para sa'yo. Or number two, kung ganito yung way na binabasa ko, then kung hindi ito, then it must be the other side. So, ito yung kabila, baka ito yung sa'yo. So, take it as it resonates. So, ipagpalit nyo lang yung energy, kung gaba. So, kung hindi ito sa'yo, dito ka, so ito yung sa person mo. Okay? But I would read it, kunyari, na ito yung sa'yo, Aqua. Okay? Now, the Four of Pentacles. You and Gemini have the same yung start ng card. Parehong Four of Pentacles. Parehong dito yung start nyo ng card. You and Gemini. Kakatapos ko lang yung Gemini na reading eh. Now, ito yung nag-hold tightly ka, no? You don't want to let go. Ayaw mong bitawan o ayaw mong mawala ang isang bagay o isang relationship. Kaya, pinanghahawakan mo ng matagal o mahigpit. Diba? Kasi hindi mo naman nahawakan yan ng mahigpit kung ayaw mo, sabi kung gusto mo nang mawala o matapos. Pero ando ka pa rin sa pakiramdam na hindi, ayoko siyang mawala. Ayoko magtapos kami. Yan yung pakiramdam. Now, with the Eight of Cups, somebody left. May umalis. Okay? It could be you, Aqua, or yung person mo. But I think both of you decided to leave. Alam mo bakit? Or somebody left talaga. Kasi meron ditong Eight of Cups, meron din ditong Eight of Cups sa kabila. So pareho nyong na-experience yung pag-alis. Okay? Now here, the Chariot. Ito yung energy coming from a Cancer. Ito yung sinasabi natin na nag-decide ka na to move forward.
maybe after holding for a while, no, na parang ayaw mo give up, nag-decide ka rin na sige, just let it go. Kasi nag-decide ka na to move forward. Wala nang ano kung ba parang useless to hold on. Kailangan na akong umalis at magtungo sa ibang direksyon. Yun yung sinasabi sa'yo dito with the devil energy. This is what you are feeling. Kung ba parang yung nasa yung damdamin o naiisip mo na ito yung dapat kong gawin. Mag-ano na lang ako. Mag-move forward na lang ako. Wala na useless na talaga Anong point para mag-hold tightly ako? Diba? So, parang na-desisyonan mo na Sige na. Alis na lang ako. With the Six of Pentacles, kasi, you wanted an equal give and take relationship. Equal give and take. Pareho, patas, balanse, na pagbigay at pagtanggap sa relasyon, no? Hindi man pwedeng kasi talagang ikaw lang ang bigay ng bigay. At hindi rin naman napakaganda kung ikaw yung tanggap lang ng tanggap. Wala kang ibinibigay. Diba? Hindi magiging patas yung relationship. Hindi natin pwedeng sabihin love. Kasi hindi patas And justice is all about equality. Diba? Yung equal, yung balance. Relationship or marriage has to be a balance of equal give and take. Hindi mag-work yung relationship kung hindi nyo gagawin yon. Diba? So that is what's being called for. Kaya I think kung merong na-sacrifice is the marriage in itself or yung relationship in itself. Kasi walang equal give and take. I think somebody is more of parang selfish, on a selfish mode. Kaya yung isa, kung ba parang nagsawa na. Walang nangyayari Kahit na gusto mo pa rin yung person because initially you started to hold on to this relationship. But I think eventually you na-realize mo na bakit pa ako mag-hold on? Anong point? Hindi ko naman natatanggap yung equal give and take na to. Kaya ang nag-suffer yung relationship. Okay? Ngayon dito sa kabila, Knight of Cups. There was an offer of love, no? But somehow, yung offer of love na yun, parang hindi mo hindi mo pinansin. Kasi nag-walk away ka Umalis ka. You didn't, parang, baliwala. Yung love na in-offer sa'yo, no, parang nabaliwala. Kaya, ikaw, with the Four of Swords, you took a rest, no? Nagpahinga ka. Humingi ka ng pagkakataon na mag-solo, mag-isip, o parang tulugan mo tong sitwasyon na to sleep on it. Kung ba parang palagpasin muna natin para magkaroon ng katahimikan. Kasi andun andun yung feeling of regret ko yung feeling na sayang yung pag-ibig na to na mga dati kong
daanan, yung relationship. Diba? You're trying to convince yourself na hindi palaging ganito naman nangyayari, no? Yung relationships ko, wala. It end up to be na naghihiwalay kami palagi. Nag-ending, nagkakaroon ng ending. But what you don't realize is meron pa. No? At your back. Nakatalikod ka lang eh. Meron pang dadating na talagang para sa'yo. Na meron talagang this time, this person is meant for you. Kung ba this is it na, ito na. Yung mga previous relationship mo are just part of your, kung ba yung testing grounds, no? To teach you lessons pagdating sa pag-ibig. Kasi pagdating dito sa totoo, dapat matatag ka na, magaling ka na, natuto ka na. That is why here, yung judgment, you are being asked to make that decision. Bigyan mo ng pagkakataon. Muli, yung sarili mo to fall in love again. Bigyan mo ng second chance, no? Second chance to fall in love again. Yourself. Kasi, huwag mong i-take na burden yung pagpapasok sa relationship. No? Kasi nga, nararamdaman mo na pabigat lang ito. Kasi nga dahil dito di ba? Yung energy na to. Yung energy na to, yan yung mga previous relationships mo. But you don't see what is coming. Yung parating. Hindi mo nakikita. Kasi nakatalikod ka nga eh. But if you turn around, or if you would see things on a different perspective, kung bigyan mo ng pagkakataon, yung sarili mo na may love ulit, then maybe this will not be a burden anymore. Diba? Hindi na siya magiging burden. And this time, I think you will take or you will receive the truth. Katotohanan na ngayon. This time, you will receive or maybe you will meet a person na talagang very honest na sa'yo, that would treat you fairly, no? Tratawin ka talagang equal. Magkikipag-usap sa'yo, communicate with you, with all honesty. Yun yung di mo nakikita na coming eh. Dito naman sa other side is of course the lovers, which is a energy from a Gemini. This is all about making that decision na ano ba, should I or should I not? Kasi sa both situation, no, pareho kayong may pinagdaanan. Both of you needs time to heal. Kasi ito, no, kaya pakiramdam mo burden. Kasi nga, dito papasok yung sinasabi natin na kailangan ma-heal mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa panibagong relationship. Dahil hindi mo kayang gawin yan, no, ng tama. Katulad nitong nangyayari. No, hindi ka pa healed dito eh, kaya ka ganyan. Yung energy na to. But if you have healed yourself, makikita mo na may pag-asa pa pala kung lumigaya. Same with here. Kasi nga, kung ba parang nag-hold on ka but things are not really happening the way you wanted kasi walang equal give and take. This needs to heal para maniwala ka muli. Magkaroon ulit ka ng tiwala sa tao na hindi ka na muli sisaktan. Okay? Na meron pala ako mamimit na tao na talagang tatratuhin ako ng equal.
Both of you needs to heal. That is what is important. And once you've done that, pag totally na-heal na kayo sa previous relationships, then this is the perfect time for you to meet and get to know each other. Kasi ito yung nakita nyo na bagong pag-asa eh. No? So let us see kung ano yung conclusion. We have jumping card, the High Priestess. Let me arrange it according. We have the Ten of Wands, the Moon, and then the High Priestess. Okay, so yung conclusion dito, o yung advice, again, the Ten of Wands. Just to let you know, the Ten of Wands. So, twice na doon lumalabas. This is, of course, being taken for granted or being, sabihin natin, worn out. No? Yung pakiramdam mo nga na sobrang na hirap ka na. And the Moon is all about intuition. It's all about yung dream, yung illusion, yung something that you don't see or unknown, something that is truly unknown. Kasi kung gaba nahirapan ka, merong dadatingan na isang bagay na hindi mo alam. A secret, something that is not being known to you. Hindi mo na pinapaalam sa'yo. Okay? That is why you need to trust your intuition, the High Priestess. Aqua, kailangan mo i-trust yung intuition mo pagdating sa bagay na to with this person coming in. Okay? Or situation na to. Kasi dito, kung gaba parang you're being tested na totally healed ka na ba? Kasi may sasabihin sa yung intuition mo eh. No? Ang tanong is, maniniwala ka ba doon? Pakikinggan mo ba siya? Yung kinukutob-kutob mo, bibigyan mo ba ng pansin? That is a test for you. Kung talagang totally healed ka na. Because if you're healed, of course, you would listen to your intuition. Kung ano sinasabi nito sa'yo. Then maybe because you would see clearly, magiging maliwanag na para sa'yo kung talaga bang ito yung tao na magbiiba o iibahin yung prospekto mo pagdating sa pag-ibig. Okay, kasi kung gaba nakalimutan mo yung nakaraan eh. Na-get over mo na yun. Kung ba you were reborn, nagkaroon ka ng pagbabago sa sarili mo. Pagbabago na yan na magdudulot sa iyo ng panibagong kinabukasan. Okay? So yun yung mangyayari sa iyo. If you are already healed. Kasi imagine mo, Aqua, kung hindi ka healed, o yung isa sa inyo hindi healed, yung person mo, tapos nakipag-relationship ka, ang hirap, di ba? It is just a lot of struggles to both of you, kasi one of you hindi pa totally na nakaget over sa nangyari sa past niya. Diba parang babalikan niya yun eh. And kawawa ka naman kung sino man yun sa inyo, either you or yung person mo, na tatanggap nito. Kaya importante na pareho kayo healed bago kayo pumasok sa isang relationship. Not the right time.
in the near future. Perfect timing. Thank you, Angel. Diba ang galing ni Angel? Ito yung sinasabi niya sa'yo. This is the advice. That is why, kung meron kang kinoconsider o iniisip na gawin, not the right time. Hindi pa ito yung tamang oras. Kasi nga, ang sinasabi natin, need time to heal. Kailangan mo munang ma-overcome yung nangyari. Yung pain na naramdaman mo, kailangan magamot yun. Mahilom muna siya. Okay? Maybe in the near future, sa parating na future, mga dadating na panahon, pwede na. Ibig sabihin, ito yung time na to na na-heal mo na yung sarili mo. Because that would mean perfect timing yan for you to be in love again. Okay? Ako, napaka-clear na sinasabi na message ni Angel para sa'yo. Or God, or the universe. Very clear. So, kung kanino mang aqua itong nakuha natin sa pagbasa na to, maraming salamat sa pagsama mo sa akin at sana malaki ang naitulong ito sa'yo. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.